Sayonara! What's up sa inyo mga pangat? Siyempre, welcome back to our channel mga pangat. At siyempre, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung anong oras nyo man to napapanood yun. Sobrang init mga pangat. Habang tumatagal ang panahon, habang palapit ng palapit yung panahon nito, di tayo makalabas. Kahit na maaga pa, sobrang init, grabe. Kung sinasabi nyo mainit sa Pilipinas mga pangat, dito sa Dubai o sa UAE o sa Gulf country, hindi kayo bibiruin ng araw pagdating ng summer. Talaga namang, ang sukdulan. Sobrang init. Tingnan natin mga pangat ang temperatura ha. Ano, mga pangat to. 41 feels like 49. Matindi mga pangat no. Tapos yung kanyang humidity is 37. Mataas. Hindi ka kaya ng ating power. Pero mga pangat, alam nyo, nung mga nakaraang taon ko, mapapanood yung mga pangat, lagi ako nagbablog sa labas. Kaya ko pa eh. Pero ngayon parang pag lumabas ako, hindi ko na kinakaya. Alam nyo kung bakit? Tumatanda na tayo eh. At manipis na ating bunan. Sobrang init. So yung mga pangat, siyempre ang vlog natin dito, sa loob lang muna tayo ng bahay. At siyempre may sasagutin tayong mga tanungan. Mamaya tayo lalabas siguro paghapon. Yung result ng ating photoshoot ng mga pangat, tingnan nyo lang mga pangat sa ating Facebook page. At syempre kung gusto nyo bisitahan si Joseph Kabayan Vlog, andyan yung link sa description, yung kanyang Facebook page mga pangat. At syempre kung gusto nyo mga pangat magpa-photoshoot sa kanya, pangmasa lang ang presyo. Kaya gusto nyo ng mga photoshoot na kagaya ng pang anong tawag doon? Yung may tawag doon eh. Basta pang wedding. Ito yung mga pangat to. Yan. Kung gusto nyo magpaganyan mga pangat, kontakan nyo lang siya mga pangat. Available siya every Sunday. Kasi yun yung day off niya mga pangat eh. Available siya. At syempre anyway, dito tayo sa bahay. Palakad-lakad lang tayo dito. Natutuwa lang kasi ako sa gamit kong memory card ngayon mga pangat. Kahit ang habang sinasabi ko, andyan siya, hindi siya nawawala. Anyway, ngayong araw is, may sasabihin ako sa inyo mga pangat. Ito papaliwanag ko sa inyo mga pangat. Magluto tayo ng itlog. Magluto ng itlog na walang mantika. So yun mga pangat, ang pangkaraniwan mga pangat, syempre, is pinapainit natin yung kawali. Diba? Pero dito mga pangat, gagawin natin mga pangat, syempre hindi natin painitin yung kawali. Yun, diba? At syempre, ang gagawin natin dyan mga pangat, mineral water mga pangat. Yan. Pakukuluin natin yung tubig niyan mga pangat. Tapos, itong itlog na to, mga pangat, ilalagay natin sa takore, sa malukong. Siyempre mga pangat, nalagyan natin ng konting suka yan. Red vinegar yan. Na konti-konti lang naman mga pangat. Konting-konti lang. Yun. At siyempre mga pangat, nalagyan natin ng konting asin. Mangungulan tayo sa mga dito mga pangat. Siyempre, Himalaya salt. Bapit, Himalaya salt mga pangat. Yan. Yan lang mga pangat. Ayos na yan mga pangat. Talagang healthy egg fry. Egg with boiled egg. Tama. Pangat, syempre mga pangat, haluhuluin mo yan. Hanggang kumulo siya, di ba? Yung salt, yung vinegar, and then yung boiled water, maghalo sila. Pag kumulo na yan, syempre mga pangat, ilalagay natin tong itlog. Yan. Pangat, kumukulo na. Iyon. Di ba? Kita nyo, ang malupit yan. Fried boiled egg. Wala kay mantika. Bagay ito mga pa sa ating mga OFW o nagtitipid ka, syempre. Mga mantika, magkano rin ang mantika rito. Lalo na dyan sa Pilipinas, napakamahal na mantika. At napaka-unhealthy pa ng mantika dyan sa Pilipinas. Di ba? Dinik-dik talaga no? Dito mga pangat, syempre gumagamit ka ng olive oil. Yung iba naman ay cooking oil o sunflower oil. Pero mga pangat, mahal pa rin yun. Kaya mga pangat, ito na yung solusyon, di ba? Mineral water mo, kano lang nabawas, din yung mga pangat to. Tapos makakagawa ka ng boiled fried egg. Saka pa! Syempre, gagawin natin dyan mga pangat. Babalik tayo natin yan. Asan yun? With Himalayan salt. Uy, binaliktad na po mga pangat. Binaliktad na. Talaga naman mga pangat to. Uy, di ba? Walang kahirap-hirap. Fried boiled egg. Healthy na, matipid pa. Ano pang ginagawa nyo? Gawin nyo na to.
Kahit tayo konting kaya na. Konti lang. Tikman natin mga pangat. Ang lupit to. Uhoy, talaga naman. Fried boiled egg yan boy. Sinasabi ko sa'yo. Harap. Maasim-asim na maalat-alat. Kasi may suka eh. Sobrang tipid. Sa gubat, pwede siya. Good. Good na good. Perfect. Sarap. I-off mo muna yung AC, lilinisan natin. Janice. I-off mo ga ang AC ga. Janice, i-off mo muna yung AC. Yan. Linisan natin itong mga pangat kasi sobrang dumi na. Hindi na grabe, diba? Grabe oh. Kita nyo ba yung mga pangat? Sobrang dumi! Pagbuha natin dyan. Kunin natin isa pa. Dalawa yan eh. Janice! Abutin mo aga. Abot mo? Ha? Abot mo sa akin. Ano yun? Ito. Patong ka sa bangko. Dahan ng paghila. Baka maglaglaga na. Wait lang, susungkitin ko. Yung alikabok, dahan-dahan. Game! Iyo. Suabe. Ang linis, di ba? Sobra. Agay, sobrang linis niyan talaga naman. Pagka-layoff tayo, dapat naggaganto tayo mga pangat, di ba? Grabe talaga. Tumas ka, tsara! Kasi pag di natin ito linis mga pangat, alam nyo kung anong mangyayari? Magkakatulo. Yung drain system niya babara. So magkakalik. Problema tayo. Mas masakit sa ulo yun. So discard yan mga pangat. So yun ang mga pangat to, medyo malinis siya, di ba? Unlike before. Tignan yung mga pangat to, yan o. Namuo, parang dahil pa yan, kalat-kalat sa lupa o. Putik na siya mga pangat. Kapag hindi nyo lilinis yan, yung filter, tatagos yan mga pangat sa kanyang coil. Yung mga fins, tatagos yan doon, magbabara doon, tapos the long run, magkakaproblema, magkaka-jelly yung drainage, tutulo, tapos papangat na yung system nun mga pangat pagka ganun. Kaya hanggat nasa filter pa siya, tanggalin na natin yung mga anik-anik. Pagantuga ha. Yung buko na una? Yeah. Yan. Oo, naglilinis mo na ko yan. Game! So yun mga pangat, yun nakaidlip tayo ng konti mga pangat at mapagod tayo sa paglilinis ng aircon mga pangat syempre. At bumaba tayo dahil bibili tayo mga pangat ng pandesal, di ba? Sasagot tayo ng tanong mga pangat. Actually marami na tayong tanong na naipon na hindi pa natin nasagot. Sautin mo natin yung antipana natin mga pangat. Shoutout nga pala kay Melanie Dumapias. Good afternoon, Boss Rogen. Magtanong lang po ako kung paano ang patakaran dyan sa Dubai tungkol sa visa. Pag nag-expire na daw ang visa, ikaw mismo ang mag-apply. Hindi ba yung amo? Maraming salamat po. Yun ang tanong niya mga pangat. Hindi ko alam kung kasambahay itong nagtanong or trabaho siya sa isang company. Hindi ko alam kung ano yung status niya. Pero siyempre ang sagot natin dyan mga pangat is based to our experience pa rin. General to mga pangat based on my experience. 8 years na ako dito sa company ko which is ang Innova nga. Tuwing 2 taon, automatic yun. Nire-renew kami ng aming company. No? Sagot lahat mga pangat. Through medical, sagot yun. So wala kaming ginagastos mga pangat pag kami magpaparenew or i-renew no, ng aming company. Bago kami mag 2 years, meron na kaming line up for renewal. Pag hindi ka nga nag-notice na hindi ka na magpapatuloy or mag-exit ka na o mag-resign ka na, so kailangan bago pa dumating yung iyong finish contract 1 month ahead yata or 2 month ahead, malaman nila kung magpapatuloy ka pa o hindi. Kasi pag walang notice mula sa'yo, ibig sabihin continuous ka pa sa kanila, sa company. So i-renew kanila, automatic mga pangat. Automatic yun based on my experience at yun din ang mga na-experience ng iba kong mga kasama rito na automatic silang ni-renew, wala silang binabayaran. Hindi ikaw ang magbabayad
Sana nasagot ko kayo ng maayos mga pangat, no? Yun. Mga pangat, inuulit ko based on my experience. So sa mga nakaka-experience dyan na kayo yung nagbayad ng inyong renewal, no? Working visa man yan o residence visa. Comment down below, then explain natin para mabasa rin ng ating mga kababayan kung may ganun ba talaga, no, na kalakalan dito sa Dubai o sa UAE na ikaw mismo yung pababayarin ng yung renewal visa or residence visa. Sasagot po tayo ng isang tanong mga pangat. Shoutout kay Billy Joe Corrales. Yan. Sir, open din mag-cross country dyan bound to Europe. Hindi ko alam kung anong specific na lugar sa Europe, no? Actually mga pangat, ito, kung napanood nyo yung yan. Kung napanood nyo yung nag-Georgia kami, Europe, pero in Georgia. Nag-tourist kami doon. Ang hinahanap lang sa amin is residence visa ng Dubai o UAE. Yun lang yung requirements, makakatawid ka na ng Georgia. But, hindi sa lahat ng lugar sa Europe. May mga lugar sa Europe na kinakailangan ng visa. Sa Poland, sa UK. Alam ko may visa sa mga yan. Pero pwede ka mag-cross country kasi nga hindi mo naman to bansa eh. Hindi siya mahigpit. No? Sabi ko matagal ko na sinasabi sa mga content natin, sa mga vlog natin, hindi ka lokal dito. So they don't care kung saan ka pupunta. Kung sinasabi mo pwede ka makapag-cross country sa Europe, pwede naman. Pero yung na-experience lang namin lagi kong i-share sa inyo. Kung ano yung na-experience ko, kung ano lang yung mga naranasan ko, yun lang kaya kong i-share. Sana nasagot ko ang inyong katanungan. At syempre mga pangat, shoutout muna tayo. Yan, pinakahihintay ng lahat eh, yung shoutout. Shoutout kay Yomba. Pa-shoutout po sa susunod mo na vlog. Hehehe. At ito mga pangat, ito sabi ni Madam Janet Samson. Ludes, flight ko na sa 17. Wow. Bukas na yun mga pangat, 17, 16 ngayon eh. This month, sana makita kita dyan. Siyempre shoutout sa'yo Madam Janet. Siyempre wala tayong ibang Ludes kundi si Lord lang. Boss, sir, kuya, pwede na yon. Yun, syempre shoutout din natin si Jams TV Monteroyo. Sabi niya, Boss Rogen, welcome mo naman ako sa Dubai. Yun. Kaya rating ko lang noong July 4. Yun, shoutout sa'yo syempre at welcome sa UAE, sa mainit na syudad ng Dubai. Kamusta naman pananatili dito sa Dubai? Syempre mainit ngayong panahon talaga. Sobrang humid, grabe. Medyo pagtitiisan mo talaga pag nandito ka sa Dubai, sa UAE. Okay sana kung walang humid eh. Pero pag dumating yung humid talaga namang pati bunbunan mo ay talaga namang basang-basa. At syempre mga pangat, shoutout din natin si Amor Solo TV. Yun. Pa-shoutout Sir Rogen, nandito na po ako ngayon sa Dubai. Dito ako ngayon sa Doros Hotel. Ngayon sana makita kita dito. Yun, syempre. I hope makasalubong ko kayo sa daan, no, kung saan man tayo. Nagbablog lagi sa kalsada, sa lansangan. Pag napansin nyo kami o nakita nyo ako kaway-kaway lang or sigaw-sigaw lang kayo, kalbo! Hindi naman tayo maarte o suplado mga pangat sa personal. Papansinin ko syempre kapag nakita ko kayo o nakita nyo ako. Kasi syempre mga pangat kayo, hindi ko kayo kilala eh. Pero kung nakikita nyo ako sa video, so mas nakikilala nyo yung mukha ko kaysa kayo. No? Kaya kung nakikita nyo ako sa labas, approach nyo lang ako, then shoutout tayo. Shoutout natin yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nyo. At syempre mga pangat, bago ko ito makalimutan, syempre shoutout natin yung ating may bahay na birthday bukas. Shoutout sa'yo ma, syempre sa lahat ng celebration, no? Valentine's Day, yung kaarawan mo, kaarawan ko, yung wedding anniversary natin, no? Silver anniversary, so hindi tayo magkasama. Kapalit mga pangat bilang isang OFW, okasyon na hindi kayo magkasama. No? Sinasabi nga nila, ang LDR is napakahirap. Hindi siya masaya pagka sumasapit yung anniversary nyo, yung kaarawan ng bawat isa sa inyo. Siyempre, gusto mo kasama mo yung mahal mo sa buhay. Doon kayo susubukin mga part ng panahon. No? Natural lang mga emotion, pero dapat na paglalabahan natin yan mga pangat. Sikreto lang mga pangat kasi dapat hindi lang umiikot yung buhay nyo sa isa't isa kasi we are individual. Meron tayong kanya-kanyang sariling buhay o responsibility sa sarili natin. Kailangan natin mag-growth. Meron tayong pananagutan sa bawat ka-relation natin, pero meron din tayong pananagutan sa katawan natin, sa sarili nating emosyon. Isang tips lang to para sa mga magkasintahan dyan o LDR na magkalayo, kagaya nating mga OFW. Panatiliin nyo yung communication kahit na hindi nag-reply yan kasi magkaibang oras natin dito kasi tulog na yan or siyempre kung busy rin sila, di ba? Eventually mag-reply naman yan. At the same time, maging busy ka bukod sa trabaho mo. Kaya din yung mga nasa Pilipinas, pilitin nyo maging busy sa isang bagay na makabuluhan. Alam nyo yung ikalalago nyo personally, yung personal nyo.
ano man larangan ang gusto nyo, business or career, habang magkalayo kayo ng kasintahan mo, ng asawa mo, ng girlfriend mo, boyfriend mo, hubugin mo yung sarili mo. Personally, palaguin mo siya, palakasin mo siya para pag nagkita ulit kayo, nag-growth ka physically, emotionally, and mentally, talaga namang mas lalo pang kayong mai-inlove sa isa't isa. Kasi pag nag-growth ka, makikinabang yan hindi lang ikaw, yung mga taong nasa paligid mo. And focus on the goal, syempre mga pangat. Ito share ko lang, bilang yung mindset ko, bilang tao, bilang may asawa. So ang kailangan mo bilang tao ang kailangan mo syempre asawa, anak. So, pag may asawa ka na, hindi mo na dapat isipin pa na kumuha pa ng isang asawa. Forget mo na yon. So, anak na ang kailangan mo. Pag nagkaanak ka na, ano ang gagawin mo ngayon sa family? Diba? Ano yung i-produce mo as a parents, as a husband or wife? Para ka nag-aaral, grade 1. Tapos ka na sa grade 1, babalikan mo ba? Dapat tuloy-tuloy. Nag-i-improve ka. Parang ganoon sa pag-asawa, nagkaroon ka ng partner. Hindi mo na kailangan pang ulit maghanap pa ng partner. Back to zero. Ang isip mo doon pa rin sa pag-aasawa. Kumbaga hindi ka nag-step forward sa ladder. No? Dapat pag nagkaroon ka ng partner, ang susunod niyan, diba, anak. Pagkatapos ka ng anak, ihubog mo, i-build mo sila as a good person. Yun lang, parang malayo ba? Malapit yung sinabi ko. Pero yun kasi yung mga pangat yung personally ko bilang isang tao. Kahit nung kabataan ko, pag gano'n ako mag-isip. So yun lang mga pangat. Siyempre maraming salamat sa panonood. Stay think positive, good vibes lang mga pangat siyempre. God bless you all. Kahit na may trials, may pagsubok, maging masaya ka. Maging masaya. Kung bakit may pagsubok at may trials, yun yung panahon na hinuhubog ka, yung pinapalakas ka. Bawa sa mga athlete, lagi sinasabi ni Pacquiao, di ba? Kung sino yung pinaka nag-ensayo, siya yung mananalo sa laban. Hindi ka pa pwedeng maging champion kung patulog-tulog ka lang. At parang ganoon din mga pang sa buhay. Para magtagumpay ka sa buhay, dapat mong pagdaanan yung mabibigat na challenges. Pansinin mo mga pangat, kapag bumibigat yung trials, financially, emotionally, siyempre, pero natatagumpay mo na siya, pag dumating siya ulit ng ganong sitwasyon, ang gaan na sa'yo, magaan mo na siyang dalhin. Kasi kapag daanan mo na, kumbaga yung emotion mo, hindi na ganong kataas, marunong ka lang kumalma. Kalma, di ba? Wag nating kainisan pag mayroon tayong trials o pagsubok. Bagkus harapin natin, face it. And pagtagumpayan mo yan, sinasabi ko sa'yo, ikaw ay magiging panibagong isang malakas na tao. Yan, para sa pagharap ulit sa panibagong pagsubok. Hanggang sa makapansin mo, yung mga trials na dating pinagdadaanan mo, maning-mani na lang sa'yo. Makapansin mo mga pangat yung sarili mo na hindi mo na mamalayan, ang layo mo na pala. Malapit ka na doon sa gusto mong marating o success. And syempre may success, to God be the glory pa rin tayo. Kaya, see you in the next one. Let's go! T-shirt natin mga pat, malapit na yan. Konting kembot na lang at ma-avail nyo na yan. Kaya mga pangat, syempre, don't forget to like, comment, and subscribe itong ating YouTube channel. And syempre mga pat, follow nyo ako sa Facebook page para doon tayo mag-message sa akin kung ano yung sukat, size, and design na gusto nyo mga pangat. Syempre, available yan mga pat, small, medium, large, and XL. Pandesal natin, hindi natin nakakain. Kahit ang isa. Dapat magkakalimutan ng tubig. Always water. Kasi nga, high blood yan, high blood. Kasi nga, hindi uminom ng gamot eh. Nagising si Rosalie. Aga matulog. Baka magalit na naman yan. Hindi. Okay.